Mahing gabi sa tanan, labi na gid sa atong Ginoong Dios o karong gabi una kita ay padayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Last 2 weeks ago ay dinhita na human sa Ephesians chapter 1 verse 4 busa karong gabi una dinhi kita sa Ephesians chapter 1 verse 5. Pero bago tayo mag-umpisa, i-recap ko muna ang nahuman nato nung last 2 weeks ago. Dinhita mihunong sa Romans chapter 8 verse 29 dahil yun ang nabanggit sa Ephesians chapter 1 verse 4. Matod pa din sa Romans 8:29, kay sukad pa kaniadto na sayra na sa Dios kung kinsa ang iyang mahimong mga anak. O giplano na niyang daan nga may sama sila sa iyang anak nga si Jesus aron siya ang mahimong kabangulangan sa daghang mga managsuon. So, uh, sukad pa daw kaniadto ay nahibaw-an na sa atong Ginoong Dios before the foundation of the world dahil all-knowing ang atong Ginoong Dios. Nahibaw-an na niya kung kinsa ang mo-respond sa iyang pagpili sa katawhan nga iyang gipili para mahimong iyang mga anak. Atong pakatandaan na because of the sins kay Adam and Eve ay ang child and father relationship sa tao ngadto sa atong Ginoong Dios ay naguba dahil sa kasalanan. Munang hinungdan nga kailangang magpakatao ang atong Ginoong Kristo para ang guba nga relasyon sa tao ngadto sa iyang amahan nga mao nga atong Ginoong Dios ay ma-restore pinaagi sa pagtuo. Og ang reason matod pa din sa verse 29 basahon ko li, kay sukad pa kaniadto before the foundation of the world ang giingon ini, sukad pa kaniadto nasayra na sa Dios kung kinsa ang iyang mahimong mga anak o giplano na niyang daan nga may sama sila sa iyang anak nga si Jesus. So ang plano sa atong Ginoong Dios sa mga tao nga mo-respond sa iyang tawag ay mahimong mahisama sa atong Ginoong Hesukristo in character, in value sa tanan nga mahimo gid siyang kaparehas sa atong Ginoong Hesukristo. Mula gina ang kasalanan ay hindi nawawala dahil andirito pa tayo sa makasalanang mundong ito, influenced by the devil, but tungod sa saad sa atong Ginoong Hesukristo sa 1 John chapter 1 verse 9 nga matupan niya, if we can face our sins, He is faithful and just. God is faithful and just. Manigisaad sa atong Ginoong Dios through John, to Apostle John or John the Beloved. He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all of our unrighteousness. So ang kasalanan kung matinud-anon kinasing-kasing ag ipangayog pasaylo sa atong Ginoong Dios o sa katawo nga nakasala ay ang saad sa Ginoo nga iya kining pasayloon. Ang dili mapasaylo nga sala sa usa ka tawo ay katong kasalanan nga wala ipangayo og pasaylo. So, padayon ko, o giplano na niyang daan nga may sama sila sa iyang anak nga si Jesus aron siya ang mahimong kamagulangan sa daghan nga mga managsuon. So si Jesus Christ daw ay mahimong kamagwangan sa tanang mga Kristohanon. Matod pa din mahimong kamagulangan sa daghan nga mga managsuon. Nga namang dili tanan dahil yun na nga, sabi sa atong Ginoong Kristo, many are called but few are chosen. So yung mga na-choose lamang dahil may response sila sa atong Ginoong Kristo, mao lamang ang mahimong kabangulangan ang atong Ginoong Kristo kanila. Nga naman, tungod kay sila mismo ay mahimong kagaya parihas sa atong Ginoong Kristo. Matod pa sa Ephesians chapter 1 verse 5, tungod sa gugma sa Dios kanato, so matod pa ni Apostol Paul, apil niya ang iyang kaugalingon, tungod sa gugma sa Dios kanato, giplano na niyang daan nga kita mahimong iyang mga anak pinaagi kang Hesukristo. Kini sumala sa iyang kagustuhan o kabubuton. So ay palang dayon na himong mga anak kita sa atong Ginoong Dios tungod sa atong Ginoong Hesukristo. Naguba ang atong relasyon sa atong Ginoong Dios, father and child relationship. Nagpakatao si Jesus Christ
So kinsa man ang mutuo, mudawat og mutuo sa atong Ginoong Hesukristo, ay padayon siya mahimong adopted children or child of God, adopted sons and daughters of God. Nganong nahimong na-adopt siya tungod matod pa dinhi tung pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Tungod sa atong pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo, nahimo kitang adopted children of God. The only Son of God is the Lord Jesus Christ. Ang tanang mga Kristohanon is adopted sons and daughters of God. Pero walang kaibahang gihapon ang atong standing sa atong Ginoong Hesukristo dahil sa ilang kapanahunan gikuha kini nga terminology nga ibig sabihin pag adopted ang usa ka anak, adopted siya ay ang iyang kuan parehas na gihapon sa original o tinuod nga anak. So matod pa sa 1 John chapter 1 verse 12 muning giingon, apan si bisan kinsa nga midawat og mituo. So si bisan kinsa nga midawat og mituo sa atong Ginoong Hesukristo, gihatagan niya og katungod nga mahimong anak sa Dios. So lalo pang gi-explain dinhi sa John chapter 1 verse 12 nga ang tanan nga midawat sa paghari sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang kaugalingon og mituo sa teaching sa atong Ginoong Hesukristo nga gi-adapt niya sa iyang kaugalingon para ang iyang kaugalingong pagkatao adunay transformation nga mahimong kagaya sa atong Ginoong Hesukristo ayon sa sinabi niya sa Romans chapter 8 verse 29. So gihatagan niya og katungod nga mahimong anak sa Dios. Unsa ang requirements? Mudawat og mutuo sa atong Ginoong Hesukristo. Dawaton niya ang paghari sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang pagkatao, pinaagi sa pagtuo og matod pa sa atong Ginoong Hesukristo nga if you want to be my disciples, deny yourself. So dawaton ang paghari niya sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang kaugalingon. Ang iyang kaugalingong kagustuhan ay ipadaplin niya og ang iyang pagasundon ang kagustuhan sa atong Ginoong Dios. Ay na dayon siya gihatagan niya og katungod nga mahimong anak sa Dios. Ang pagdawat o pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo mao ang requirements para ang child and father relationship sa atong Ginoong Dios o kanato ay ma-restore. Og matod pa sa verse 13, nahimo silang anak sa Dios dili pinaagi sa lawasnon nga pagkatao o sa kabubuton sa tao kun dili pinaagi sa kabubuton sa atong Ginoong Dios. So walay ato dinhi kun dili sa atong Ginoong Dios. Gani bisan ang atong pagtuo ay gihatag man sa atong Ginoong Kristo unless the Lord, the Holy Spirit ang iyang trabaho mo convict sa usa ka Kristohanon, unless mo kan walay pag-convict sa usa sa banal na espiritu sa usa ka tawo, dili gid siya mutuo sa atong Ginoong Dios o sa atong Ginoong Kristo. Conviction siya ay mutuo siya. Munang bisan ang atong pagtuo gikan paghihapon sa atong Ginoong Dios because of the conviction of the Holy Spirit. Matod pa sa Deuteronomy chapter 14 verse 2, katauhan kamo nga balaan. Kinsay giingnan niini ang katauhan sa atong Ginoong Dios sa Old Testament. Ang bansang Israel, ang mga Hudiyo, ang bansang Israel. So matod pa niya dinhi, katauhan kamo sa atong Ginoong Dios. Katauhan kamo nga balaan. Iya kamo sa Ginoo nga inyong Dios, gipili o gipanag-iya kamo sa Ginoo ug walay laing katauhan sa kalibutan nga gihimo niya sa ingon. So patungkol kini sa mga Israelita. Ang mga Israelita daw dahil katauhan sa atong Ginoong Dios in the Old Testament sila ay balaan. Mao gihapon na sa atong kapanahunan karon kung ikaw ay usa ka tinuod nga Kristohanon, tinuod kang nagpapili sa atong Ginoong Dios, dapat ang imong pagkatao ay magiging kaparehas sa atong Ginoong Kristo nga balaan. Nganuman dahil matod pa dinhi gipili o gipanag-iya kamo sa Ginoo, walay laing katauhan sa kalibutan. Pinaagi sa pagpili kanato
na panag-iya kita sa atong Ginoong Dios. Matod pa dito sa 1 Corinthians chapter 6 verse 20 nga napalit na daw kita nga mga Kristohanon sa atong Ginoong Dios through the crucifixion of the Lord Jesus Christ. Mao nang dili na kita tag-iya daw sa atong kaugalingon kung dili ang atong Ginoong Dios na. Kaya daw dapat nga ang atong pagkatao ihalad nato sa atong Ginoong Hesukristo bilang response sa pagkamaayo sa atong Ginoong Dios kanato. Ephesians chapter 1 verse 6. Daygon ta ang Dios tungod sa iyang kahibulungang grasya. So walay laing magdaig sa atong Ginoong Dios, kita lang yod nga mga Kristohanon, ang mga tinuod lang yod nga mga Kristohanon ang nagadaig sa atong Ginoong Dios. Daygon ta ang Dios tungod sa iyang kahibulungang grasya nga gihatag kanato pinaagi sa iyang hinigugmang anak. So mulagi na nga dili gid pwede nga ang atong Ginoong Hesukristo ay isang tabi sa atong kinabuhi, dapat kasama gid siya palagi. Dahil bisan sa grasya, matod pa dinhi, tungod sa iyang kahibulungang grasya nga gihatag kanato, gihatag sa atong Ginoong Dios. So paano kini gihatag? Pinaagi sa iyang hinigugmang anak nga si Jesus Christ. Without the Lord Jesus Christ, we cannot receive the wonderful grace nga gikan sa atong Ginoong Dios og para kanato. So anaa gid ang atong Ginoong Hesukristo palagi dapat sa atong kinabuhi. Siya ang sentro dapat kanunay sa atong pagkatao. Matod pa sa 1 Corinthians 10:31, dahil ang giingon sa verse 6 ay daygon ta ang Dios tungod sa iyang kahibulungang grasya. Og matod pa sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, matod pa sa atong Ginoong Dios through Apostle Paul, kini ang akong tubag kaninyo. Nga nang giingon man niya nga kini ang akong tubag kaninyo, dahil ang context niini ay mahitungod sa pagkaon, sa mga pagkaon nga gihalad sa ilang mga patron, parang piyesta nga gihalad sa ilang patron. So kini ang giingon sa atong Ginoong Dios through Apostle Paul, kini ang akong tubag kaninyo, bisan unsa ang inyong buhaton, bisan mo kaon o muinom, buhata ninyo ang tanan sa katuyuan nga madayeg ang Dios. So whether you eat or whatever you do, you eat or drink or whatever you do it for the glory of God. Kinahanglan daw nga buhaton mo kini sa tinguha nga mahimaya ang atong Ginoong Dios. Dahil mauna ang central reason kung nganong gi-create kita sa atong Ginoong Dios for His glory, para sa iyang kahimayaan, dili para sa ato. Pero kung mahimaya nato ang atong Ginoong Dios, ay napaka-patsada gayo, dahil ang tanang panalangin nga ihatag niya sa iyang pinalanggang anak ay madawat usab nato. So dinhi na kita sa Ephesians chapter 1 verse 7. Matod pa sa Ephesians chapter 1 verse 7, kay pinaagi sa dugo ni Kristo gitubos kita. So nga sa ato pa gipasaylo na ang atong mga sala. So ang salvation daw, nagkaroon kita ng kaluwasan pinaagi sa dugo ni Kristo. Nganong gitubos man kita dahil bondage ang usa ka tawo sa impluwensya sa yawa. Pero matod pa din sa Ephesians chapter 1 verse 7, kay pinaagi sa dugo ni Kristo gitubos kita. Apil na si Apostol Paul nga nagsulti niini nga sa ato pa gipasaylo na ang atong mga sala. So ngunit kung atong tanawon, gaya ng sinabi ko kanina, ang kasalanan nga dili mapasaylo ay ang kasalanan nga wala ipangayog pasaylo sa Ginoo. So kung dili mo ipangayo og pasaylo sa Ginoo, kung dili ka magpaubos sa presensya sa atong Ginoong Dios og ipangayo og pasaylo ang imong kasalanan, dili ka gayud mapasaylo,
kay wala mo man kini ipangayog pasaylo. Muna nga tanan pagkakasala ay mapasaylo sa atong Ginoong Dios maliban lang sa sala nga wala ipangayog pasaylo sa atong Ginoong Dios. Kay pinaagi sa dugo ni Kristo gitubos kita nga sa ato pa gipasaylo na ang atong mga sala. Matud pa sa 1 John chapter 1 verse 9, apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, kung i-confess nato ang atong mga sala ngadto sa atong Ginoong Dios, dili sa pari, dili sa pastor o dili kanino pa man, kung dili direct to God, apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, kasaligan siya nga mopasaylo ka nato sa atong mga sala ug sa paghinlo ka nato sa tanan natong mga kalapasan. Buhaton niya kini tungod kay matarong ang Dios. So, hinluan kita sa atong Ginoong Dios, sa atong mga daotang panguna-una, mga kasalanan, dahil matarong daw ang atong Ginoong Dios. So munang giingon sa 1 John chapter 1 verse 9 in connection sa kay pinaagi sa dugo ni Kristo natubos na kita nga sa ato pa gipasaylo na ang atong mga sala. Ephesians chapter 1 verse 8, pagkadako sa grasya sa Dios kanato, gihatagan niya kitag kaalam ug kahibalo, aron verse 9, aron masabtan nato ang iyang tinago nga plano nga buot niyang buhaton pinaagi kang Kristo kung moabot na ang panahon nga iyang gitagal. So ang grasya daw sa Dios dako kayo nga gihatag kanato. Gihatagan niya kitag kaalam ug kahibalo, knowledge about the Lord Jesus Christ. Munang giingon niya sa Matthew chapter 11 verse 28, dool kamong tanan o 29 verse 28 to 29, dool kamong tanan nga nagbugatan sa inyong mga pasaanin kay hatagan ko kamog kapahulayan. Learn from me, for I am gentle and humble. Matod pa sa atong Ginoong Kristo. Learn from Him. Mao na nga ang tagasunod, ang followers ni Jesus Christ ay gitawag niya mga tinun-an, o sa English, disciples na sa ibot pasabot niini, learner sa atong Ginoong Kristo. Disciple, learn from me. Pagatun-an gid nato ang atong Ginoong Kristo ug ang detalyado nga pagtuon nato sa atong Ginoong Kristo, sa atong Ginoong Dios ay pinaagi lamang sa iyang written word nga anaa nay sulat sa Bible. Sa atong mga cellphone kung doon natay mga apps sa Bible o at patsada usab nga naa sa atong mga cellphone kay bisag asa kita dala-dala nato atong cellphone, so mabasa usab nato ang pulong sa Ginoo nga andoon naka-store sa atong mga cellphone. Matod pa niya din, gihatagan niya kitag kaalam o kahibalo. Matod pa sa Psalms 119 verse 98, matod pa ni King David, kung wala ko masayo, iya kining deklarasyon o siya ang nagsulat ni ini sa Salmo 119 verse 98, 100 verse 98, matod pa niya, ang imong mga sugo naguban kanako sa kanunay og naghimo kanako nga mas maalamon pa kay sa tanan kong mga kaaway. So ang mga sugo daw sa atong Ginoong Dios nagaubad kanunay ni King David para mahimo siyang mas maalamon pa kay sa tanan niyang mga kaaway. Verse 99, labaw pa akong nasamtan kay sa tanan kong mga magtutudlo, even sa iyang understanding, mas much pa ang iyang understanding kaysa iyang teacher, nga naman tungod sa sugo o tungod sa written word, o tungod sa word sa atong Ginoong Dios nga anaa kaniya. Maalamon pa kay mas maalamon pa ako kay sa tanan kong mga kaaway, labaw pa akong nasamtan kay sa tanan kong mga magtutudlo, kay gipamalandungan ko man ang imong mga pahimangno sa fulong sa atong Ginoong Dios. Gipamalandungan daw, gimeditate daw ni King David mo nang mas maalam pa siya kaysa iyang teacher. Verse 100, labaw ako kaalam kaysa mga tigulang, kay gituman ko man ang imong mga sugo. When he apply the written word of God or the word of God in his life, ay mas maalam pa daw siya
kaysa mga katigulangan, kaysa mga mas labaw pa og edad kanya, kaysa mga tao nga mga puti na og buhok, nga ibig sabihin grabe na ang mga eksperyensya sa kinabuhi. Pero tungod sa pulong sa Ginoo nga gi-apply ni David sa iyang King David sa iyang kaugalingon, mas maalam pa daw siya sa mga tigulang, sa mga taas og eksperyensya kanya, dahil walay makapildi nga eksperyensya, nga understanding sa pulong sa Ginoo. Perfect ang pulong sa Ginoo kung i-apply sa usa ka tawo, dahil nganuman ang pulong sa Ginoo gikan mismo sa atong Ginoong Dios, gikan sa kasing-kasing sa atong Ginoong Dios. Dili pwedeng mabulag ang iyang pulong og siya mismo, dahil nagsalita ang atong Ginoong Dios, ganon din ang atong Ginoong Kristo, o gipasulat kini niya sa kanyang propeta, sa atong Ginoong Kristo, sa kanyang mga apostles, og nahimo kining written word nga naa na compile sa Bible. Muna nga kung di-apply nato ang written word of God sa atong pagkatao, walay makapildi sa atong wisdom nga bisa pag mga bright nga mga tao dili sila makapildi sa pulong sa Ginoo. Og murag taas-taas ng atong kuan, dinhi lang usa kita puto, dinhi kita nagtapos sa wala pa kita gani matapos sa Ephesians chapter 1 verse 8, og sa sumunod nga mga adlaw ay ipadayon nato hangtod nga matapos kining the Epistle of Apostle Paul to the Christians of Ephesus. So maayong gabi sa tanan nga nagatan-aw niini nga live telecast sa Facebook, o sa tanan nga gusto pang mutan-aw niini, ang Ginoo ang manalangin kaninyo. O kung wala na kini sa Facebook, ando na ko'y personal channel sa YouTube, Edwin Macahilos Sermons. Ay imo lang i-type o i-click sa YouTube, o siguradong mo-appear na diha ang kini nga mga pagtulunan. Daghang kayong salamat sa tanan, og mayong gabi sa tanan nga nagatan-aw niini. And the Lord will bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Og ang tanang mga anak sa Dios magaingon, Amen, Amen, and Amen.